Dahil alam mo sir, kung saan nagtatapos ang kalsada, doon nag-uumpisa ang gera. So biro mo, kung maraming kalsada, di walang gera. Kaya bukas tayo ng kalsada sa pamamagitan ng tulong ng ating provincial government, ng ating Department of Agriculture, ng ating municipal government, even the national government can extend assistance to the municipalities down to the barangay. In an effort to eradicate the decades-long communist insurgency in the country, His Excellency President Rodrigo Roa Duterte signed Executive Order 70 on December 4, 2018, thus creating the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NTF-ALCOC. Executive Order Number 70 institutionalizes the whole-of-nation approach, which is implemented by the NTF-ALCOC in dealing with communist terrorism groups. It aims to reframe and refocus the existing government policy concerning armed conflicts as a manifestation of a broader and deeply rooted social problem more than being a military and security concern. In view thereof, the government, through the suggestion of the NTF-ALCOC, has entered into a massive campaign to stimulate the development of the rural countryside so that basic government services such as housing, water, education, and health will get through to communities impoverished by the malignant presence of CTGs. The flagship program of the NTF-ALCOC, formerly known as the Barangay Development Program, sets a 20 million reward to all barangays nationwide which are cleared of communist influence and will be used to fund projects such as farm-to-market roads, school buildings, water and sanitation systems, skills and livelihood training, and health stations. The purpose of the said projects is to address social, economic, and historical issues which are recognized as the root causes of the insurgency problems in the country and are therefore essential in the fulfillment of the NTF-ALCOC's end goal. That is to achieve an inclusive and sustainable peace within the Philippine society. In line with this, the provincial government of Zamboanga del Norte, under the leadership of Governor Roberto Y. Uy, has intensified its efforts to accelerate sustainable peace and development of the province and expresses its firm support of President Duterte's EO number 70. On June 11 of the previous year, the Zamboanga del Norte Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, headed by the PTF-ALCOC chairperson Governor Roberto Y. Uy, has released 1.3 million peso aid to 20 former communist New People's Army in the province. The financial aid, released through the Enhanced Comprehensive Local Integration Program, of which the governor also chairs, served to assist the former rebels in their integration to their respective communities. The accomplishment report made by the Zamboanga del Norte PTF-ALCOC states a 134,940,617.74 pesos worth of infrastructure projects which were successfully implemented in different ALCOC municipalities and barangays of the province, and another 67,995,150.40 pesos worth of ongoing and newly approved infra projects. In addition, intervention programs and other initiatives were also undertaken, such as the Servicio Caravan and outreach programs, which aims to bring the government closer to the people. This year, the province of Zamboanga del Norte declared 4 communist-free barangays, namely Barangay Nazareth and Barangay Bagumbayan in Sergio Osmeña, and Barangay Tinuyup and Barangay Midatag in Leon B. Postigo. These barangays are recipients to the BDP and will receive 20 million pesos road concreting projects each. The projects were decided by the residents themselves as their top priority on a survey conducted under the Retooled Community Support Program. These projects are identified as follows: upgrading of Barangay Road at Barangay Nazareth, Sergio Osmeña, worth 20 million pesos. Upgrading of Barangay Road at Barangay Bagumbayan, Sergio Osmeña, worth 20 million pesos. Graveling of 4 kilometers of local access road with provision of box culvert and spillway at Barangay Tinuyup, Leon B. Postigo, worth 20 million pesos. Opening of 3.20 kilometers local access road with 1.0 concreting at Barangay Midatag, Leon B. Postigo, worth 20 million pesos. In a separate interview conducted with the barangay captains, they expressed their sincere thanks and appreciation towards the government whose service they had only felt and experienced under the current leadership of President Duterte. Ako pong pasalamat sa ato ang
ni Pangulong Duterte tungod sa iyang programa karon nga kami nakaabil sa barangay Tinuyop sa Ilkap, no, sa sa among kuan pinanggang Gobernador Roberto Wayoy nga din nakaabil kami sa 20 milyon nga gihatag gikan sa nasyonal alang sa amuang kalsada para sa Sitio Kasong. Nga din kiniadto hadlok kayo, no, to wala man siguro malilong sa tanan nga ang Sitio Kasong usa sa critical area gikan pa ni adtong 1981 mo gina dayon wa mi dahom nga aduna gyud ay kabag-uhan. Karon amo gyud na tagamtan na gyud ang tinuod nga serbisyo sa gobyerno tungod kay kaniadto naaraman gyapon ang serbisyo sa gobyerno pero dili gyud sama karon nga ato yung ma-feel nga tinuod gyud ang pagtabang. Muning karon gikan sa programa sa ILCAC tungod sa pagdumala sa ato nga pangulo nga si Presidente Roa Duterte nga nahimugso ang programa sa ILCAC uban sa pagdumala usab sa halangdong gobernador dinhi sa Zamboanga del Norte nga si Gobernador Roberto Wayoy nga nabtan og mga programa usab ning among barangay bisan tuod og layo sa siyudad sa lungsod. Apan pagkakaron aduna nay mga programa sa ILCAC ang gihatagan mi og budget sa nasyonal sa kantidad nga 20 milyon para road concreting. Ilabi na usab nga tungod sa programa sa ILCAC natagan pud mi og TISDA training sama sa Race Organic Chicken ug sa Carpentry in situ. Muni nga adunay 21 ka estudyante sa Race Organic Chicken ug naapoy 21 sa Carpentry in situ. Aduna usab programa gihatag ang probinsya dinhi sa among nga barangay sama sa Igbo. So pagkakaron aduna na may income sa unang harvest, unang kutsitsa, nakabay na ang membro. Paningkamot na trabaho ang mga tao. Kay wa na may mga katingadan na sa palibot. Tungod sa mga military nga siging mibisita sa amo nga barangay. Nagpasalamat kog dako sa ato ang national government nga wala magpabaya sa mga kahimtang sa amo ang barangay nga gipaabot namo dito ang amo ang mga problema pinaagi sa kalsada o karon nagpasalamat ko nga naa na gyud ang maong kalsada. Sa unang panahon ang among kahimtang dire kabahin sa amo ang suba magsakay ra migruro kanang gitawag nga gakit na siya. So naapay time nga naanod ko diha padulong sa ubos pero dili pa gyud siguro patyonon mao tong nakadunggo pagyapon ko sa daplin. So dayon kabahin pod sa atong mga kaigsuonan sa bukid siguro ni taliwa sila naadto sa pikas nga bahin tungod lagi kay ni sulti sila sa mga katawhan wala na sila tagay og pagtagad sa gobyerno. So sa pagkakaron na pasurrender na ang 5 tungod kay naa naman ang mga serbisyo kanang gitawag nila og eklip. Dunay na surrender og 5 sa tinuod lang naitabo na pod na ngadto sa ato ang mga surrendering mga FR. O karon gitagaan pa sila sa province og lain-laing financial assistance, naa pa sila sustainable livelihood, naa pa gigitaga ag baka og hangtod karon naa gyud diha ako yo nang nakita. So dili na sila makaingon nga wala tagaig pagtagad sa ato ang national government. Og ang among gibalos anang naa naningkamot pod mi sa paglihok sa among buluhaton sa barangay isip barangay task force nakabot na namo nga na drug free na among barangay og sa pikas pod bahin sa insurgency na clear na pod among barangay. Og dako nakong pasalamat sa atong gobyerno nga nakita na namo ang dakong serbisyo nga naabot na sa akong katawhan. Na red flag ni tungod anang naang samok sa una. Pilmiro sir
adtong 1972 na ay muaring mga magpasabot lang sa mga tao nga kini ang komunista ko no mga NPA tagil makatao tagutlo wala pa armas sundang ra ilang dala kadugayan hinlambo man sila kaya ang mga tao makasakay man yun gay tungod gay wala po yung mga sundao pisik man to sa una na ay pisik pero ang uban abusado man po mao nga hinungdan nga ang uban nakabig yun sa NPA ako nagpasalamat ko nga sukad-sukad daghanang presidenteng nangagi dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas karon pa rin nahitabo ning ang project nga nang ilkak nga ako andili sa among barangay kay sukat-sukat gyud daghanang presidente sa atong nasod wala gyud ning nasaylon gyud ning ato ang kining kasagaran Pilipinas so, pinisik na rin diri labi na ning bukid kay sa una diri sir istorya ka di ka isa yun sa una diri ang panginabuhi sa mga tao busa kining niya karon nagpasalamat gyud ko sa ato ang presidente dahil si Nigob oy sa tanan na nagsuporta ni nga mga ahensya na para makuha gyud diri ang ilka nihigda gyud diri ang DILG dayon gipatawag ang mga barangay opisyal nga unsa kaayo pinakauna nga problema naman diri amo yung gisulti gitiknot po nila sa ang province ka-organize po diri bahin ng Igbo nga programa dayon naanay mga tao po nga nagkuan ba na-organize na ang mga tao magpasalamat mi ana nga manghinaot na ko nga kanang naa mapadayon nang naang programa nga gitanyag kay tan-aw na ko sa ubang barangay nahimaya man hibulos man po sila. Ako si Fernando Filomeno sa Samtanga Eskwela ko sa grade 7 sa Marapong. Pag backline ako gikan dire padung sa Marapong 2 ka oras. Pagkahapon balik ko 2 gyapon ka oras kauban akong mga barkada. Karon na ayo na ang dalan mas ayahay na. Pasalamat ko sa gobyerno na naminumduman niya ang among dalan kay katabang. Ma'am, doon sa kabataan ng mga miyana, ma'am. Adlaw nga Domingo, ma'am, akong ginikanan, ma'am, ako diyo kay balo nga milakaw ko, ma'am. Kaya tungod sa ilang pag-istorya, nga nindot pa po ilang istorya, mag-ingon nga sila nga, okay na, biyay na imong trabaho, nindot niya atong trabaho karon nga na wala na din sa gobyerno, kay bawal daw ang pagpahimulo sa isig kataw. Karon na to. Ano nang gisulti nila? Narwa, di ko yung tugo. Di na ako kaya, ma'am, inigsulod na ko, ma'am, pag abot ako ng hapon, ma'am, adlaw man to nga Domingo, ma'am. Di na ako kaya gyud, ma'am, kay maglakaw man, magdalag kaldero. No, nay armas pod nga dadon. Mo na nga mong gidala, karon maglakaw may tulo ka adlaw, di man ako kaya. Sige kog hilak. Igisultan ko na, ma'am, nga di daw kumundang, ma'am, ngano man. Gikan gani ka sa gawas nga gipahimos lang ka, karon muuli gyapon ka dito, pahimos lang ka. Ganahan ba ka na? Akong gusto tema. Gingnan ako, kas, di ko gusto pahimos lang kas. Pero tungod kay sa atong katilingban karon kay di man kaya gyud. Bisa maglakaw ta kayo ng gabi. Nya wa man tay makuha yung maglakaw ta gabi, buntag, wa tay makuha. Pero ang problema, kagutom, di man ta kaluwag kay lakagon man ta sa atong kaway na to. Mao gito, ma'am, pag-enkwentro sa kuan, ma'am. Aning Bulawan, ma'am, oy pag-uli na ako, ma'am. Kay suito man ko sa lugar, ma'am, kay wala ing padungan na mo, ma'am. Kaning barangay Babelona, ma'am. Mao gyud pag-uli na ako, ma'am. Oh, layas lagi ko, ma'am. Naligo ko alas 5, ma'am. Sa hapon, ma'am. Mao ra to, ma'am. Pagkatutosan to, naanay armadohing abotri sir, himbisita gyud sa kuha. Pagbisita sa ako ng mga panahon na, gikumbinser ni akong mga anak na kuno ila gamitin. Huwag gyud ko musugot. Dayon na hitabo atong mga higayon na, gikan adto 2016 kapod iabot ang kuan karindi ang mga armado. Aw gasinsos ako pero wan ako kakitag armas. Dahil gikan atong mga higayon na murag nabisi ka imi. Amikan
sa karsada po, dili po ingon ani po pagkarsada po. Dayon nahitabo jud nga apiki kay mi unsay makita namo sa kuan hindi ang mga abot-abot bito namo dili basta-basta ning karyadas kabayo diri. Ako nakaagig ko na magsuhol ko tagdos niya duol ra gyud punta ni Nazaret na barangay. Dayon nahitabo jud ang naanga. Kuan gasuhol lang jud mi diha. Pagkakaroon mo rag nakayahay, marag bulubintarong panahon na naigihatag sa gobyerno, kauban po sa mga military karong gasuporta sila kanunay makita namo sa matag higayon diri sa amo ang barangay sa among lugar. Mari akong kakuan sir, kay maayo ang paghatag sa gobyerno alang namo pang militar. Sa pangandam namong sitwasyon diri, aw sa akong nabantayan sa sitwasyon diri, sir. Ang akong tuyo ingon ana kun pang suporta sa gobyerno nga ingon ani permanente hayahay mi diri kay diri na ko nanginabuhi kauban sa akong mga bata. Ubay good mi diha na ko nakabantay sa sitwasyon nga sa gobyerno nga na mga pangandoy nga sige ang karsada karon nga murag gidisig gyud gobernador ni pangayuan sila dito na idako pagtabang diri namo nagpasalamat ko kay ko sir nga moabot ko ng among mga pangandoy nga karong mga panahon na kay kinahanglan na mo kay kami diri magbabaol mo yun. Naabot ko diri sa Usminia, lisod jud kayo ang panginabuhi diri sa Bagong Bayan, labi na katong na pa mga NPA. Nasaksihan jud nako ang pag-ari sa mga NPA atong February 14. Napati ang among balay bisag wala mi giransak og apel akong mga anak nangahilak. Bing sa amang pagkuan diri tungo ako bisaka gani ko sa mga NPA akong bana nagtrini og kapgo. Then wala lang mi nagkuan kay nag-ingon man sila nga di daw ko magbanha, di ko mag-report kay putlan daw ko og dila. Sa pagkaron nagpasalamat ko nga daghan na kay mga kapgo diri. Then linaw na pud ang amang pagpuyo. Then sa kalsada, bahin pud sa kalsada sa akong pag-abot jud diri, gabi namin abot diri. Alisod jud kayo ang dalan labi na sa suba. Manghinaot unta ko nga kaning dalan magpadayon nga ay padayon nila nga maabot diri nga nindot na gyud ang among dalan kay labi na sa mga estudyante nga akong anak sa unang eskwela Nazaret. Dako kaing tubig nag-away na lang mi sa akong bana tungod wa kauli ang bata kay abi na mong naanod na. Og sa pagsugod nila karon dako kay pasalamat ang taga Bagong Bayan nga nasugdan na gyud nilang dalan nga mahinaot mi nga mahuman nila nga maabot diri sa amuadjong lugar sa barangay Bagong Bayan. Og sa karon nalipay mi diri tanan diri sa taga Bagong Bayan nga nana jud ang dalan og tanan salamat. Ang among kaagi dinhi ni sir kadiyat ko pagyod sa wala pa ang pinili ang karsada. Kadiyat ko god ang kasamok dinhi ini. Kuan kayo kini ang bubud kay ning among lugar. Ang among lugar nahimog gyud nga kapila mi nakapahawa dinhi, dahil balik dahil pahawa na po dinhi. Pero sa diha nga ang among gipangandoy gihangad namo sa langit, diha gidungog namo sa yuta, busa nagidungog sa Ginoo ang among pangandoy. Ang among pangandoy dinhi ini nga mahimuan gyud og natural nga dalan. Bogi among gipangandoy. Unang-una pa nga naabot pa gyud dinhi ini ang dalan. Ikaduha, sa naanay dalan mga sir, ma'am, ang among gipangandoy mas mulabaw pagyapon sa dalan kanang nasimintado gyud ang among dalan. Mo mo'y aming pangandoy. Unang-una pa ang among gikinahanglan dinhi ini. Dinhi ang among kanang baha bitaw, baha nga naay di gyud kalabang parang saba ni o sama aton dito ato. Bogi among gipangandoy nga batulayan dinhi. The province is one with the national government in its pursuit to attain inclusive and lasting peace through harmonization and convergence in the delivery of government services, in the hopes that the development of rural areas will diminish the likelihood of local communist conflicts.